Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. At hayaan niyo po na bago tayo magsimula sa ating morning devotion ay awit po muna tayo sa Panginoon. Hayaan natin na pasimulan natin sa pagpupuri. Pasasalamat po sa ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Samahan niyo po kami na mawit sa Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. 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 Katapatan niyo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig niyo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri't pagsamba iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa po. Katapatan niyo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig niyo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri't pagsamba iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin kayo. Panginoon, kay buti niyo sa amin. Kayo lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kayo at pupurihin, Panginoon, kay buti niyo sa amin. Aawitan kayo at pupurihin, Panginoon, kay buti niyo sa amin. Sa uling pagkakataon po, aawitan kayo at pupurihin, Panginoon, kay buti niyo sa amin, Panginoon, kay buti niyo sa amin, Panginoon, kay buti
sa amin. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Diyos sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Sa kanya pong katapatan sa ating mga buhay. Purihin kayo aming Diyos. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan, Panginoon. Sadyang kayo ay mabuti. Sadyang kayo, O Diyos, ay tapat sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito. Hallelujah. Tuloy kami lumalapit sa inyo, Panginoon, sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Hayaan niyo, Panginoon, na kami po ay katagpuin po ninyo sa pamagitan po ng inyong mensahe sa umagang ito. Hayaan niyo, Panginoon, na lukuban niyo po kami ng inyong pong mayamang presensya at ang Espiritu niyo ay malaya makapangusap po sa amin. Hayaan niyo na mapalakas kami, mapatatag ang aming pananampalataya at dulutan kami, Panginoon, ng lalim ng aming pagkakilala sa inyo habang kami nag-aaral ng iyong mga salita. Tawarin niyo po kami, Ama, sa anumang nasumpungan niyo sa amin. Yung mga pagkukulang kahit ang inyong abang lingkod, wala rin namang kakayanan lumalapit sa inyo na merong kababaang loob, O Diyos, humihiling ng inyong masaganang biyaya at kahabagan, Panginoon, sa araw na ito. Kaya niyo, Panginoon, sa pamagitan ng gabay ng inyong Espiritu ay maunawaan ho namin o matanggap namin yung pagpapala ng inyong mga salita. Purihin po kayo, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon, isang pagpalang umaga po sa atin lahat. Ang ating pong gawain o ang devotion po ngayon ay magmumula ho dito sa bansang Taiwan, sa Door of Faith, Hsinchu, Taiwan. Salamat sa Panginoon sa isang pagkakataon na magamit sa umagang ito na maghayag ng kanyang mga salita. Sige po, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Pag-aaralan po natin is created for good works. O nilikha tayo para sa kabutihan o gumawa ng mabuti. Amen. Hindi sinabi na ang pananampalataya o yung pagkaligtas natin ay hindi sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Naligtas tayo o niligtas tayo ng Panginoon para gumawa ng kabutihan. At sa umagang ito tayo ay mag-aaral, hayaan natin na sariwain natin yung kanyang mga salita. Sa aklat po ng Efeso, o Ephesians chapter 2 verse 10. Samahan niyo po akong buklat ng inyong mga Biblia. Ephesians chapter 2 verse 10. Ang salin po na aking babasahin ay ang salita ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa ng kabutihan na noon pa'y itinalaga ng Diyos na gawin natin. Ulitin ko lang po, Ephesians chapter 2 verse 10. Sabi diyan, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa ng kabutihan na noon pa'y itinalaga ng Diyos na gawin natin. Salamat sa Panginoon. Sabi doon sa una, nilikha tayo ng Diyos. Now, titingnan natin yung salitang nilikha. Tingnan natin yung aklat ng Genesis. Makikita natin dito yung original na disenyo ng ating Panginoon o ng ating Diyos pagdating sa kanyang nilikha o pagdating sa tao. At mayroong layunin yung pagkalikha talaga ng Diyos sa tao. Tingnan natin sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Dito makikita natin yung pagkalikha ng Diyos sa tao at meron siyang layunin, meron siyang disenyo talaga para sa tao na ang sabi pa nga ay kalarawan ng ating Diyos, yung pagkalikha sa tao. Sabi dito sa aklat ng Genesis chapter 1, mamaya ho babalik tayo din sa Efeso, verse 26 hanggang 28. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. O ito ang sabi ng Diyos, no? Likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sabi pa diyan, sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. 27. Kaya nilikha ng Diyos
Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya, 28. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Now nakita natin dito, after the creation ng Diyos sa panghuling araw, makikita natin na binasbasan ng ating Diyos yung kanyang nilikha, lalo-lalo na yung tao. Nakita natin na nung nilikha ng Diyos yung tao, meron siyang dakilang layunin, meron siyang disenyo para sa tao. Ano po yun? Ang gumawa ng kabutihan. Kaya nga sabi dun sa Efeso, noon pa'y itinalaga na sa atin na gawin ang mabubuting bagay. Kasi yun yung larawan ng ating Diyos. Doon tayo nilikha ng ating Diyos. Alam nyo, ang paggawa ng kabutihan ay pagpapakita ng katangian ng Diyos. Amen ho ba? Kaya nga lang, ang problema, nung binasbasan ng Diyos ang tao dun sa nung nilikha ng Diyos at tao, binasbasan niya, pinagpala niya. Ang layunin talaga ng Panginoon, magsipangalat ang tao. Pero wala pa hong taglay na kasalanan o wala pang taglay na kasamaan dun sa tao nung hindi pa nahuhulog yung tao sa pagkakasala. Yun nga lang, nagkaroon ng pagkakataon na nilinglang ni Satanas ang tao. Amen ho ba? Kaya simula nung nahulog ang tao, ang unang tao sa pagkakasala, nabahiran ng kasamaan ang mundo o ang sangkatauhan. Amen ho ba? Pero alam niyo ho ba, nung simula nung nakapasok yung kasalanan sa tao, gumawa na rin ng paraan ang Diyos para maibalik muli yung disenyo na nilikha niya talaga para sa tao. Imagine natin, tayo ay kalarawan ng Diyos. At alam naman natin na ang Diyos ay walang bahid na kasalanan, karumihan, o anumang anumang kasamaan pagdating sa Diyos. Ang meron sa Kanya ay kabutihan. Amen. Ang meron sa Diyos ay kabutihan. At doon tayo nilikha ng Diyos. Yun yung layunin ng Diyos sa tao. Pero nung nagkasala ang tao, nabahiran ito ng karumihan. Kaya mapansin natin na ang naging dahilan, ang naging paraan ng Diyos para maibalik tayo sa ating kalalagayan ay ipadala sa atin ang kanyang anak na si Jesus. Amen? Hindi lang para iligtas tayo, kundi para ipaunawa sa atin na kailangan maibalik tayo sa original na disenyo sa atin ng Diyos. Ano po yun? Nang noon pa, itinalaga na tayo na gumawa ng kabutihan. Tingnan nyo ang katabi nyo. Sino ang kawangis? Si Kristo ba? O si Kristi? Amen? Tayo po ay kawangis ng Diyos. Kaya natural sa atin ang gumawa ng kabutihan. Yun nga lang, nung pumasok ang kasalanan, nagkaroon ng pagkakataon si Satanas na ipakilala yung kasamaan, yung karumihan sa tao. Pero huwag tayong mag-alala dahil mayroong magandang balita. Kaya nung ipinadala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, doon unti-unti naibalik sa atin yung ating kalalagayan bilang isang merong layunin ng pagkalikha ng Diyos sa atin na gumawa ng kabutihan. Kaya napansin natin, nung sabi ng Biblia sa 2 Corinto chapter 5 verse 17, ang sino mang na kay Kristo ay bago nang nilalang. So ibig sabihin, ano yung dati nating pagkatao, yung dati nating dati nating kalalagayan. Yung dati nating kalalagayan, yun po yung nalinlang ni Satanas, na bahira ng karumihan. Ngayon, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, pagka ang tao ay sasampalataya at kikilalanin siya bilang sugo ng Ama, bilang kaisa-isang anak ng Diyos, palalayain siya sa dati niyang pagkatao. At ngayon, bibihisan siya ng bagong pagkatao. Ang totoo, yung bagong pagkataong ito yung original na disenyo ng Panginoon sa atin. Amen? The old has gone and the new has come. Kaya nga ito yung bagong pagkatao na inililikha sa atin ng ating Panginoong Hesus sa tulong po ng kanyang Espiritu. Kaya mapapansin natin, pagka matagal na ho tayo mga lingkod ng Panginoon, na talagang sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ang nagiging kawangis natin ay si Kristo, na which is yun yung talagang original natin na pagkalikha sa atin ng Panginoon. Naunawaan ho ba natin? Amen. Purihin ang Panginoon. So, nung pumasok ang kasalanan, nagkaroon ng karumihan o nagkaroon ng kasamaan sa tao. Pero salamat sa Diyos, ipinadala niya ang kanyang anak para alisin yung likas na pagiging makasalanan ng tao dahil dun sa
ating ugnayan kila Adan dahil sa pagsuway ng unang tao sa ating Diyos. Sabi sa aklat ng Efeso chapter 4, abanti tayo ng chapter 4 verse 21 to 24. Ay bago pala yung Efeso, puntahan muna natin yung aklat ng sa Tito muna tayo, chapter 3. O Titus, chapter 3, verse 3 hanggang sa sumusunod. Titus, chapter 3, verse 3 to 8, kung di ako nagkakamali. Sabi diyan, sapagkat noong una, tayo rin ay kulang sa pangunawa tungkol sa katotohanan at mga masuwayin. Nilinlang at inalipin tayo ng lahat ng uri ng kahalayan at kalayawan. Naghari sa atin ng masamang isipan at pagkainggit. Kinapuutan tayo ng iba at kinapuutan din natin sila. Bakit nagkaroon ng ganitong kalalagayan yung tao? Dahil dahil ang unang tao na si Adan at si Eva ay nahulog sa pagkakasala. Kaya naman, nagkaroon ng kasamaan sa puso ng isang tao. Pero ang kaya basahin natin sabi ni Tito. Kaya sabi niya sa verse 3 ulitin ko, sapagkat noong una tayo rin ay kulang sa pangunawa tungkol sa katotohanan at mga masuwayin. Nilinlang at inalipin tayo ng lahat ng uri ng kahalayan at kalayawan, naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Kinapuotan tayo ng iba at kinapuotan din natin sila. Ngunit nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Ito yung magandang balita. Alam nyo, nung ang tao ay nahulog sa pagkakasala, Genesis chapter 3 verse 15, naandun na kagad yung gagawin ng Diyos na pagliligtas para sa atin. Naandun na kagad yung solusyon ng Diyos. Amen ho ba? Ang sabi diyan, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Masaganang ibinigay sa ating Diyos ang banal na Espiritu sa pamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas upang sa kanyang biyaya ay maituring tayong matuwid at makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Verse 8 po. Ang mga aral na ito'y totoo at mapagkakatiwalaan, kaya gusto kong ituro mo ang mga bagay na ito upang ang mga sumasampalataya sa Diyos ay maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Amen ho ba? Now, sa tagpong ito na binasa natin, nakita natin na nung ang tao ay nagkasala, nagkaroon talaga ng malaking dulot, amen, sa tao. Nagkaroon ng kasamaan sa puso ng isang tao nung ang tao ay sumuway. Kasi nakapasok si Satanas eh. Amen? Pero, gumawa ang Diyos ng paraan at nagkakaroon at tinatawag na restoration ng kanyang layunin sa isang tao. Kaya nga dapat ang tao ay hindi humihiwalay kay Kristo. Kasi ibinabalik ka sa original na disenyo ng Diyos. Na noon pa, na ang gusto niya talaga ay, ang meron lang talaga dapat sa atin ay gumawa ng kabutihan, walang kasalanan. Amen? Ngayon, ibinabalik tayo ng Panginoon sa ganung klase ng buhay bilang isang Kristiyano. Amen ho ba? Ngayon, binabanggit dito ni Tito na sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ at sa pamagitan ng gabay ng Espiritu Santo, magagawa natin yung mga mabubuting bagay. Amen? Siya ang tumutulong sa atin ng Holy Spirit. Kaya nga sabi ni Pablo sa Korinto, maliwanag na binabanggit niya doon, na kung nasaan naroon ang Espiritu, pinalalaya niya ang isang tao. Amen. Sa dating pagkatao na masuwayin at hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. At sa tulong ng Holy Spirit, sabi nga, by glory to glory, ay inililikha niya tayo sa wangis ni Kristo. Kaya nga sa creation, ang kawangis natin ay ang ating Diyos, which is kabutihan ang meron sa ating Panginoon. Yan yung katangian ng ating Diyos. Kaya naman, mga kapatid, kung Kristiyano na tayo, tapos magaspang pa yung ating pakikitungo sa mga tao,
ay baka ang kawangis mo ay hindi si Kristo. Amen? Tingnan natin maigi. Ang kawangis natin ay si Kristo. Amen ho ba? Purihin ang Panginoon. Naupuntahan na natin yung aklat ng, binanggit ko sa inyo kayo na, Efeso chapter 4, verse 21 to 24. Okay, doon tayo sa aklat ng Efeso chapter 4, verse 21 to 24. Basahin ko po. Sabi diyan, hindi ba't alam ninyo ang tungkol kay Jesus at bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanang nasa Kanya? Kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Maliwanag si Pablo, no? Sabi dito, talikuran na ninyo ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Dati ho yun. Amen? Pero ngayon hindi na. Ang sabi pa diyan, kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. 23, baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita nyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Ngayon makikita natin yung pagbabalik sa atin ng Diyos sa talagang totoong kalalagayan ng tao. Amen. Ibinabalik tayo ng Diyos na ang meron sa tao talaga dapat ay yung wangis ng ating Diyos. Amen. At ngayon, tinuturuan tayo ng Biblia unang-una sa pamagitan ng mga turo ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga apostol at ng kanyang mga alagad na natanggap natin sa kapanahunan natin ngayon. Kaduluduluhan, ang kahihinat na nito, kawangis tayo lahat ni Kristo. Amen ho ba? Kaya ang sabi ni Pablo, ang encouragement niya sa atin, baguhin na natin. Renew our mind. Habang hindi nababago yung ating kaisipan, laging magmumulto yung dati nating pagkatao na masuwayin sa Diyos. Baguhin natin yung ating kaisipan. Sabihin natin, I am renewed. Amen? Binago ako ng Panginoon. I-registered natin sa ating kaisipan na tayo ay binigyan ng bagong pagkatao. Binihisa ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo sa tulong ng Espiritu Santo. Yan yung magtutulak sa atin palagi. Amen? Yung nasa loob mo, yung Holy Spirit na tumutulong sa atin, yun yung gagabay palagi sa atin para maging natural sa atin to do good works. Amen? Amen ho ba? Purihin ang ating Panginoon. Sige, sa aklat ng unang Timoteo, sa chapter 6, verse 18 to 19. Sa aklat ng unang Timoteo, o 1 Timothy chapter 6. 18 to 19. Amen. Purihin ng Panginoon. Sabi ho dyan, turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabuting gawa, at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamon nila ang tunay na buhay. Ulitin ko lang verse 18. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabuting gawa at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, magturo ka sa mga tao na gumawa ng kabutihan. Ang totoo niyan, bahagi ng pagtuturo ng mga alagad o mga lingkod ng Panginoon, ang ituro sa kanila unang-una na tayo talaga, ang kabutihan ay wangis ng ating Diyos sa tao. Kaya ini-encourage tayo na wag mapagod na gumawa ng kabutihan dahil yun po yung larawan ng Diyos sa atin. Yun yung katangian ng Diyos na inililikha sa atin ng ating Panginoon sa tulong at gabay ng ating banal na Espiritu. Amen ho ba? Amen? Sabi pa sa aklat ng Galatians chapter 6 verse 9 to 10 o Galatia chapter 6 verse 9 to 10. Sabi dito ni Pablo sa mga taga-Galatians,
Sabi po diyan, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ito napaka-unbiblical na Kristiyano tayo tapos hindi makita sa atin yung kabutihan. Amen? Hindi ito sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang kalooban talaga ng Diyos na tayo ay huwag mapagod na gumawa ng mabuti dahil ito po yung katangian ng Diyos na inilikha sa atin. Ito talagang original na disenyo na layunin ng Diyos sa tao. Amen? Pagka gumagawa tayo ng ganitong bagay, ibig sabihin, ng bukal sa puso natin, ibig sabihin, merong tumutulong sa atin. Amen? Kasi napakahirap na gumawa ng isang mabuting bagay. Amen? Napakahirap gumawa ng kalooban ng Diyos, lalo na sa bagay na ito. Gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. Paano pag hindi ka ginawa ng hindi maganda? Paano pagka siniraan ka? Gagawin mo pa rin ang mabuti. Oo, kasi yun yung panuntunan ng Panginoon. Sa anong paraan? Hindi paraan ng sanlibutan ang gagayahin natin. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, daigin natin, 12:20 o 21, kung di ako nagkakamali ng Roma, daigin natin ang masama sa paggawa ng mabuti. Amen. Kasi pag ginagawa natin ang mabuti, nadadaig natin ang masama, napapahiya natin yung kaaway. Ang paraan natin ay kakaiba sa paraan ngayon ng mga tao sa sanlibutan na hindi pa nakilala sa Panginoon. Kaya mapapansin nyo, ginawan ka ng hindi maganda, tapos sabi ng Biblia, daigin mo ang masama sa paggawa ng mabuti, ginawa mo ang tamang pamamaraan sang-ayon sa kanyang mga salita na itinuro sa atin ng Panginoon, makikita natin yung magiging resulta ay madadaig natin yung gawa ng kaaway, yung kasamaan ay hindi kailanman madadaig ang kabutihan. Amen ho ba? Kaya naman napaparangalan ang ating Diyos. Amen ho ba? Siguro meron dito sa inyo, sa iba't ibang sitwasyon, o dito na lang sa bansang Taiwan, meron isang miyembro dito na siya ay inaaway ng kanyang katrabaho. Amen? Dahil narinig niya yung mga pangangaral ng salita ng Diyos na daigin yung masama sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, maging mapagpigil sa sarili, maging mapagpatawad, maging maibigin sa kapayapaan. Ibig sabihin, wag ang sarili mo ay gusto ay makipag-away o makipagtalo. Piliin mo yung kapayapaan. Now, nung ginagawa niya ang bagay na iyon, nakita niya na siya ay iningatan ng Panginoon. Hindi siya nagkaroon ng galit na sama ng loob. Ang maganda pa dito, na ipagtanggol siya ng Diyos doon sa gumagawa na hindi maganda sa kanya. Laging napaparangalan ang ating Panginoon. At yung mga katrabaho niya, tinatanong siya, bakit ba hindi ka ba't ba hindi ka lumalaban? Ba't ba hindi mo ipinagtatagol yung sarili mo? Tahimik lang siya. At alam niya sa kalooban niya na alam niya na sinasabi sa kanya ng Panginoon yung tamang gawin. Dahil yan yung kalooban ng Panginoon. Amen ho ba? Ang paggawa ng mabuti ay pagsira ng gawa ng kaaway sa atin po mga buhay. I-exercise natin yun, i-practice natin. Lalo-lalo na mga Kristiyano na tayo. Amen ho ba? Kaya nga sabi ng Biblia, hindi marapat na sa isang lingkod ng Panginoon ay masabihan ng malalaswang ay marinig sa atin yung mga hindi karapat-dapat. Amen? Hindi dapat, kasi tayo ay mga lingkod ng Panginoon. Kasi ang wangis natin ay ang ating Diyos. Amen? Wala na yung dati nating pagkatao. Wala na yung dati nating wangis. Amen? Na wangis ni Satanas. Amen? Wangis ng dating pagkatao na masuwayin sa ating Diyos. Ang meron sa atin ngayon ay yung masunurin sa ating Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa aklat ng Colossus chapter 3 verse 10. Colossus chapter 3 verse 10. Sabi ho dyan, at isuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito ay patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Napakaganda po na sinabi dito sa 3:10 ng Colossus. Sabi dyan, ulitin ko lang po. Sabi po, at isuot na ninyo ang bagong pagkatao. Amen? So ano yung hinubad nating pagkatao dati? Yung makasalanang pagkatao, yung masuwayin. Amen? Ang isinuot natin ngayon ay yung bagong pagkatao na nagiging kawangis ng ating pong Panginoong Kristo.
Amen ho ba? Sabi diyan, ang pagkataong ito'y patuloy na binabago. We're in progress. Lahat tayo ay nasa proseso ng paglago, ng pagbabago ng buhay. Tungo sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mahalaga na naunawaan natin para saan yung kaloob ng Espiritu Santo sa atin. Amen? Bakit ibinigay sa atin ang Holy Spirit? Sa maraming pagkakataon sa Biblia, lagi natin mababasa. Ang isa sa layunin kung bakit nasa loob natin ang Holy Spirit ay para baguhin tayo sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Amen ho ba? It always takes God for us to change into the image of our Lord Jesus Christ. Hindi kakayanan o hindi sasapat. Napatunayan na nga na walang kakayanan dahil sadyang mahina yung laman. Amen? Pero dahil sa biyaya at habag ng Panginoong Jesus, ng ating Diyos, sa pamagitan ni Jesus Christ at sa kaloob ng Espiritu Santo, sa biyaya ng Diyos, unti-unti, glory by glory, ay magiging kawangis tayo ni Kristo. Amen. Kaya makikita sa atin, ikinakarakterize natin ngayon yung katangian ng ating Diyos. Kapatid, Kristiyano ka na. Amen. Lingkod ka na ng Panginoon. Gumising ka. Amen. Kailangan ang katangian ng Panginoon ay nakikita sa atin. Kailangan basahin natin ang salita ng Diyos. Alamin natin yung katangian ng Panginoon. At magkaroon tayo ng pagsasalamin sa ating sarili. Amen? Para magkaroon tayo ng lakas ng loob na ipakita sa tao na tayo talaga ay mga lingkod ng Panginoon. Na merong dakilang layunin ang Diyos sa atin. Noong una pa. Amen? At ngayon ibinabalik tayo ng ating Diyos sa layunin na iyon. Amen? Yung tayo ay gumawa ng kabutihan sa lahat ng tao. Lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Sige, balikan na natin yung ating text sa aklat ng Efeso at tayo po ay magtatapos na. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kanyang katapatan. Purihin ang ating Diyos. Okay, ulitin ko lang, basahin lang natin sa verse 10. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakipag-isa natin kay Kristo. Kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Napakabuti ng Panginoon, ano? Dakila, alam niyo, napakadakila talaga ng Diyos. Siguro, nung una, hindi natin naiisip ito. Amen? Na habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa Panginoon, inilikha sa atin ng Panginoon yung kanyang kabutihan. At tayo ay naa-amaze kasi nababago yung buhay natin. Ang hindi natin alam, tayo talaga ay itinalaganan ng Diyos noong una pa. Yun talaga ang original na disenyo ng Panginoon. Yun talaga ang layunin ng Diyos sa tao. Binasbasan niya nga si yung tao, di ba? Pinagpala niya ang tao, wala pa ang kasalanan doon. Sinabi na ng Panginoon, magpakarami kayo. Fill the earth. Sabi ng Panginoon, wala pa ang kasalanan doon. Wala pa ang karumihan. Ibig sabihin, napakaganda talaga ng layunin ng Diyos sa tao. Imagine natin kung hindi nahulog yung tao sa pagkakasala. Marami tayo ngayon, pero walang kasalanan. Amen? Walang pasakit, walang karumihan. Pero dahil nga nahulog yung tao sa pagkakasala, gumawa ang Diyos ng paraan para ibalik tayo. Kaya mapalad ang lahat ng tao. Amen? Mapalad ang lahat ng tao na nagkakaroon ng bukal na puso o bubuksan ang kanilang puso, nakikilalanin ang ating Panginoon Jesucristo. Kasi magiging daan ito para sila ay ma-restore. Amen? Para sila ay maibalik, maipaunawa sa mga tao. Yung dakilang layunin ng Diyos na meron talagang kakayanan ang Diyos. Amen? Na ibalik sa atin yung kanyang wangis, ang kabutihan sa tao. Kaya nga meron magandang patutuo palagi ang mga Kristiyano na sila ay binago ng Panginoon. Dating manginginom, dating palamura, dating siraulo. Si Pablo, dating siraang ulo Amen? Dating masuwayin sa Diyos. Nang pagka sila ay kinatagpo ng Panginoon, nagtalaga ng buhay sa Diyos, kinilala talaga ang Panginoon, nagkaroon ng transformation sa kanila. Doon nila nauunawaan dahan-dahan sa biyaya ng Diyos. Ito pala ang dakilang layunin ng Panginoon. Kaya pala nababago ang buhay ko ngayon. Kaya pala hindi na ako kagaya ng dati. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Huwag tayong maghinawang gumawa ng mabuti. Amen? Dahil po yun yung katangian ng Diyos na ibinigay niya po para po sa atin. Dahil tayo ay kanyang mga
anak. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang salita sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Purihin kayo aming Diyos, aming Ama. Salamat po sa inyong mga salita, Panginoon. Lord, tulungan nyo kami kung nagkakaroon kami, Panginoon, ng struggle na gumawa ng kabutihan. Ipaalala nyo sa amin sa pamagitan po ng inyong mga salita at sa gabay po ng inyong Espiritu Santo. Panginoon, wangis nyo po ang kabutihan, Panginoon. Katangian nyo po, O Diyos, ang managana po sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, sa pamagitan ng kabutihan na ibinigay niyo sa amin ay maipakita namin ito sa lahat ng tao, Panginoon. Kahit pa doon sa hindi gumagawa sa amin ng maganda, Panginoon. Tulungan niyo kami na sa tulong po ng inyong Espiritu Santo dahil hindi ho namin kaya. Na habang ginagawa namin ito, Panginoon, nagkakaroon kami ng kagalakan at ng kapayapaan sa aming mga puso, O Diyos. At salamat po, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa, mga lingkod po ninyo. Alam namin, Panginoon, na sa tulong po ninyo at sa inyong biyaya, Panginoon, ay magiging kawangis po kami ng inyong anak na si Kristo Jesus. Mapaparangalan ang inyong dakilang pangalan sa pamagitan ng kabutihan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Likhain niyo sa amin at Panginoon, hayaan niyo na lumabas sa amin ang inyong katangian, O Diyos. Tulungan niyo kami, Banal na Espiritu, kayo po, O Diyos, ang laging kumilos sa amin, Panginoon. Paalala niyo sa amin, wala na po yung aming dating pagkatao. Meron kami ngayon yung bagong pagkatao na binabago niyo ayon sa wangis po ng inyong anak na si Kristo Jesus. Salamat po, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa at samahan niyo kami, Panginoon, sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. To God be the glory.